ikaw lang ang di nag-iiba. Ako po ay nahahamon sa ating mga young preachers sapagkat sila po ay gumagawa ng mga series. Mga series ng preachings na coherent sa bawat isa. For example, yung kay Preacher Kim last year na natapos this year, yung kanyang series is about progress. Meron siyang 4 na preaching na siyang connected sa isa't isa about progress. Ito namang si Preacher Ace, gumagawa siya ngayon ng series of preachings about okay na to, okay pa ba, okay ba kami? Hindi ko pa alam yung isa, yet to be revealed yung isa. At nakakahamon na ang mga young preachers natin ay binibigyan ng grabing karunungan ng ating Panginoon para mapagpala at mahamon po tayo sa ating buhay bilang mga mananampalataya. And just last August 6, nilagay sa puso ng aking Diyos ang isang preaching na patungkol sa Kanya, patungkol sa ating desire kung sino ang Diyos, patungkol sa attributes ng ating Diyos na kung sino siya sa ating buhay, na siya ay mabuti. Because last August 6, prayer meeting, I preached a sermon entitled, Ikaw Lang, Wala Nang Iba. So ito pong preaching na ito ay about sa desire natin para sa ating Panginoon. Na sa dinami-dami ng pwede nating hilingin sa mundong ito, at sa dinami-dami ng pwedeng ibigay ng mundo sa atin, ay ang Diyos lang yung ating natatanging nananais at ginugusto sa ating buhay, kahit maraming offer ang mundo sa atin. Ngayon namang umagang ito, ikaw lang ang di nag-iiba. Sabi dun sa ating verse na ginamit, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Very literal. Hindi siya figurative. Pwede natin siyang i-interpret kahit wala tayong pinag-aralang hermeneutics or what. Sinabi dyan, ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan paman. Isa sa mga attributes ng Diyos na masasabi kong paborito ko is that He is immutable. He will never be subject to change because He is the one who causes the change. Kasi sa mundong ating ginagalawan, as we all know the quotation that nothing is permanent in this world. And the only thing permanent in this world is change. Sabihin nyo nga, change. Change. Change is the only thing permanent in this world. At makikita naman yan natin sa ating sarili. Nung tayo maliit pa, iba yung itsura natin. Nagkaroon tayo ng glow up or glow down, kung ano man yan. Nakita natin yung pagbabago natin in our physical aspect. Nakita rin natin yung ating maturity intellectually, emotionally, at higit sa lahat sa paglakad natin kasama ang Diyos, we can see ourselves changing into Christ-likeness. Pero this morning, it's not about us. It's about God who never changes. It's about God na nangako na kailanman hindi siya magbabago sa ating buhay. It is about God na kung saan in the world that we live today, maraming mabilis na pagbabago. Maaring maganda, maaring pabor sa atin, o kadalasan naman, ayaw natin at nasasaktan tayo. Pero this is the truth that we should all accept. Magbago man ang panahon, ulitin ko, magbago man ang panahon, lumipas ang maraming taon, nananatiling mabuti at tapat ang Panginoon sa ating buhay. And this is the truth na dapat lagi nating pinangahawakan. Sapagkat ang Diyos, lahat tayo makapagpapatotoo na kahit masama at hindi pabor yung nangyayari sa ating buhay, hindi yun nababago ang definisyon na ang Diyos ay laging mabuti at tapat sa ating buhay. Now, let's talk about research, mga kapatid. Sino dito ang familiar sa research? Taas ang kanang kamay. Ayan. Sa mga estudyante, you are somehow versed about this subject. Ang research ay isang discipline na kung saan ikaw ay nagsasaliksik patungkol sa isang problema nang saguhin yung mga problemang yun ay magkaroon ng solusyon. That's research. And in research, meron tayong tinatawag na variables. Variables are the things that change dun sa research. Mga bagay na nagpapabago at nagbabago. At merong dalawang uri ang variables. First, we have independent variable. When we say independent variable, ito yung catalyst or yung nagkokos ng change sa research mo. Kunwari, sa isang scientific research mo about the growth of a plant, ang maaaring independent variable mo doon, yung i-manipulate mo is yung water, yung exposure to sunlight, at yung soil na gagamitin mo. At yung dependent variable naman, yan yung pagbabago. Yan yung
growth ng halaman, yung panahon at kung ano pa man. Ngayon, katulad ng mundong ito, like a variable, it is liable to change. Ang ating mundong ginagalawan, maniwala man tayo sa hindi, magbabago at magbabago ang mundo. Kahit ikaw, manatili kang ganyan, ang mundo hindi titigil sa pagbabago. Kaya nga, nakikita natin yung advancement ng technology, na yung mga traditional way of different things, nababago at napapaltanan ng mga advancement. Di ba, maraming controversies about artificial intelligence, yung paggamit ng art in AI, di ba, ang daming naging controversies at discourses about dyan. Pero we cannot deny the fact that this world should change. Kailangan magbago Kailangan may pagbabago sapagkat hindi uunlad kung walang pagbabago. Hindi tayo pwedeng manatiling ganito sapagkat ang mundo natin nagbabago. And along the changes that this world is doing, ay kailangan magbago rin ang mga taong nakapaloob sa mundong ito. Otherwise, ma-outdate tayo. Kaya nga sa mga devices natin, di ba, may mga software update tayo. Kasi kailangan siyang maging updated sa mga latest features ng device or ng operating system. Ngayon, tingnan natin yung mga bagay na nag-iiba sa mundong ito. Merong 4 na bagay dyan. Una, in this world, since this is liable to change, first, we can see the changes that occur. Next slide. Seasons. Una sa mga bagay na nagbabago sa mundong ito are the seasons. Sige, ilabas mo na lahat. Ilabas mo na lahat. Hindi, balik. Yan, thank you. Unang bagay na nagbabago sa mundong ito is seasons. Araw-araw bang mainit? Araw-araw bang umuulan? Araw-araw ba tayong napipinsala ng bagyo? Araw-araw bang nagkakaroon ng niebe doon sa mga temperate regions? Di ba hindi? Kasi nagkakaroon ng pagbabago sa panahon. Hindi pwedeng ang isang part ng mundo ay all year round mainit. Kasi hindi mabubuhay at hindi magiging sustainable ang life sa part ng mundong yun kung hindi magbabago ang panahon. Kinakailangan din naman natin ng ulan, ng init, yung fair share nila, nang sa gayon tayo ay mabuhay ng ayos. Ay hindi lang naman tayo yung buhay dito. Yung mga halaman, yung mga pananim. Di ba sa mga magsasaka, pag tag-ulan, pabor yun sa kanila, lalo't meron silang pananim. So makikita natin na sa mundong ito, seasons changes. Pangalawang bagay, conditions. What do I mean by conditions? Condition mo bilang tao. Ikaw ay marahil malakas ngayon. Pero darating sa punto ng buhay mo ngayong taon na magkakaroon ka ng sakit. Kaya hindi natin pwedeng maipagmayabang na, ay malakas ako, hindi ako tatablan ng bala. Hindi ganon. Lahat ng tao, kahit gaano ka kalakas, kahit yung PR mo sa pagbubuhat ng deadlift ay 300 kilos, tatamaan ka ng sakit, tatamaan ka naglagdat, ng sipon, kung anumang sakit. Kasi nagbabago ang kondisyon ng katawan ng tao. Positions. Katulad ng gulong na para siya'y umusad at makapunta siya sa kanyang pupuntahan, kailangan niyang umikot. At yung ilalim pupunta sa taas, yung taas pupunta sa ilalim. Ganon din sa buhay nating mga tao. Higit sa lahat nating mananampalataya. Yung posisyon natin, hindi tayong laging nasa taluktok ng tagumpay. Marahil ang Diyos iloloob sa ating buhay na ilagay tayo dun sa pinakang mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Rock bottom, walang-wala na. Pero hindi naman laging ganun. May mga pagkakataon na ipaparanas natin sa atin ng Diyos yung kasaganaan, pero ipaparanas din naman ng Diyos sa atin yung mga pagkakataon na tila ba parang walang-wala na. And lastly, emotions. Ito yung pinaka nakakatakot na pagbabago sa lahat, mga kapatid. Nakakatakot yung emotions kasi walang pinipiling oras ang emosyon kung kailan yan magbabago. In a glimpse, marahil sa isang salitang sinabi ko, magbabago na yung emosyon nyo. Marahil kinatutuwan nyo ako ngayon, pero sa mga sasabihin ko mamaya, baka magalit kayo sa akin. Overnight, pwede magbago ang emotion. Marahil ngayon, sinasabihan ka niya na mahal kita, pero bukas hindi na. Nakakatakot yun, mga kapatid. Kaya, change is very, very scary. Nakakatakot ang pagbabago. When you're trying to change your environment, your profession, everything in your life, matatakot ka kasi mga bagong bagay yan eh. Yan yung mga 4 na bagay na nag-o-occur na pagbabago sa ating buhay. Seasons, conditions, positions, and emotions. Ngayon,
Kung kanina pinag-usapan natin about researches variables, pag-usapan naman natin yung isang bagay. Let's talk about constant. Familiar ba kayo sa word na constant? Sa mga estudyante, alam niyo to? Nakikinig ba kayo sa research teacher nyo? Okay, when we talk about constant, these are things that will never change. As is. Ganyan lang siya. Wala kang pwedeng baguhin dyan. So kung sa mundong ito, like a variable, it is subject to change. Merong isang nilalang na nabubuhay na masasabi nating constant at di magbabago. Hulaan nyo nga, sino yun? Sino? Laksan nyo, parang di kayo sigurado. Sino? Ang hina, mananampalataya ba talaga kayo? Sino yun, mga kapatid? Si Jesucristo. Kung merong mga variables sa mundong ito, meron ding constant. In this universe full of variables, God is our only constant who will never ever change. Only living being. Kasi may mga constant tayo na hindi rin magbabago. Yung acceleration due to gravity, yung Planck's constant, yung ibang mga bagay. Pero the living being in this universe na kailanman hindi magbabago sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin ang Panginoon sa katotohanan yan sapagkat nakakatakot ang pagbabago. Ulitin ko, marahil ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ngayon, isang pagkakamaling gawin nila, magbabago na yung tiwala mo sa kanila. Magbabago na yung paningin mo sa kanila. Marahil yung mga bagay na iyong kinasasabikan ngayon, magbabago rin yan sapagkat maraming pagbabagong mangyayari sa mundo. Marahil sa buhay mo bilang mananampalataya, may kaharapin kang problema, ikaw ay sagana, pero ikaw ay napunta sa mga sitwasyon na parang walang-wala na, marahil magbago yung pagtingin mo sa Diyos. Pero kahit magbago ang tingin mo sa Diyos, hindi nagbago ang Diyos sa ating buhay. Kahit pangit ang sitwasyon mo, mabuti pa rin ang Diyos sa ating buhay. Because our circumstances will never change the attributes of God. Kahit pangit ang sitwasyon mo, mabuti pa rin ang Diyos. Kahit nagbabago ka, imagine nyo, nagbabago tayo bilang mananampalataya, nagbabago yung pagmamahal natin sa Diyos, nagbabago yung consistency natin sa gawain, nagbabago yung pagtingin natin sa Kanya, yung level ng ating pananampalataya. Pero ang Diyos, kailanman, kahit nagbago ka, hindi magbabago ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga magbago man ang panahon at lumipas sa maraming taon, mananatiling tapat at mabuti ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya this morning, I will share with you 3 things. 3 bagay lang. I will be quick. 3 bagay na madadagdag sa atin, knowing na ang Diyos ay hindi magbabago sa ating buhay. Unang bagay, according to Isaiah 41:10a, lahat ng kayang basahin, read, begin. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Focus on the phrase, for I am your God. Who is God? God is immutable. Dahil hindi nag-iiba ang Diyos. Number 1, our spirits are encouraged. Kahit napakaraming bagay na nagbabago sa mundo na mamaaring makapagbibigay sa iyo ng discouragement, tandaan mo na hindi mo kailangang mangamba at mag-alala sapagkat ang Diyos ay kasama natin. At sino ba ang Diyos sa ating buhay? Diyos na hindi nagbabago. And because God, we are secured in the truth that God will never change. He will always be the same yesterday, today, and forever. Our spirits can be encouraged, mga kapatid. Dito sa mundong ito, ang daming discouragement na pwedeng magdala sa atin. And Christians are not exempted. Kahit isa kang tapat na mananampalataya, araw-araw ka nasa church, di ba? Tatamaan ka ng discouragement. Isa ka mag-aaral, bumagsak ka sa isang exam, magtatampo ka sa Diyos, madidiscourage ka. Isa kang tapat na naglilingkod sa Diyos, tapos nagtatrabaho ka, nasisante ka sa trabaho mo, talaga namang madidiscourage ka. Tapos magkakaroon ka ng mga katanungan sa iyong isip, na bakit ba nangyayari ito sa buhay ko? Tapat naman ako naglilingkod. Bakit ako? Why me? O kahit isa ka pang tapat na lingkod ng Diyos, tatamaan ka ng discouragement. Kasi ang mundong ito nagbabago. Pero kahit
magkaroon ng pagbabago ang mundong ito, ang posisyon mo sa buhay, yung mga pagpapala mo, unti-unting nawawala sa iyong mga kamay, merong katotohanan ng sinasabi sa atin ng Biblia. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Who is God? God is immutable. Hindi magbabago ang Diyos sa ating buhay. Kahit pangit niyang nangyayaring yan, pangit bang ugali ng Diyos pag pangit ang nangyayari sa atin? Hindi. Mabuti ang Diyos kahit pangit ang nangyayari sa ating buhay. Kaya dahil hindi nag-iiba ang Diyos, our spirits can always be encouraged, mga kapatid. Meron tayong kalakasan at paghuhugutan ng renewed strength sapagkat ang Diyos ay lagi nating kasama sa ating buhay. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 31, next slide. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Alam nyo, we also have the fear of the unknown. Dahil nga alam natin na ang mundo ay magbabago, hindi pa naman natin alam yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Pero alam natin na may mga pagbabagong magaganap sa buhay natin, darating yan. And we fear the unknown, the change that we do not know that will happen. Pero what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us, mga kapatid? Kahit magbago ang mundong ito, magbago yung pagmamahal ng tao sa'yo. Di ba yung asawa mo, nagbabago naman yung pagmamahal sa'yo. Araw-araw nyo bang mahal yung mga asawa nyo? Sagot, mga may asawa, araw-araw nyo mahal mga asawa nyo? Araw-araw? Talaga ba? Di ako niniwala. Ang tao, magbabago at magbabago ang kanyang pagmamahal. Kahit gaano mo sabihin, kahit asawa mo yan, magbabago yung pagmamahal mo. Hindi mo araw-araw mahal yung asawa mo. Kasi tao magbabago yung ugali niya, kasi lalabas na lahat ng tunay niyang kulay, magbabago ang pagmamahal ng tao. Nagbabago nga yung pagmamahal natin sa Diyos, sa tao pa kaya. Pero hindi ito patungkol sa mga asawa. Ito'y patungkol sa Diyos. Na kahit magbago yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi magbabago yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Na kahit magbago yung asawa mo, alam mo ang Diyos hindi magbabago sa'yo. Kahit magbago yung pagtingin ng kaibigan mo sa'yo, ng kapatiran mo sa'yo, ng kasintahan mo, kung sino man, magbago man ang tingin nila, wala dapat tayong pakialam dyan. Ang may pakialam tayo kung ano yung pagtingin ng Diyos sa atin at hindi magbabago yung pagmamahal niya para sa atin. If God be for us, who can be against us? Ngayon, nalaman niyo ang katotohanan na nagbabago pala yung pagmamahal na asawa niyo para sa inyo, ano? Pero okay lang yan. Dapat lang naman talagang magbago. Pero hindi ko sinasabing mawawala na yung pagmamahal. Magbabago lang yung level. Siguro mas sobrang mahal ka, tapos konting mahal, tapos saktong mahal lang, mahal ka pa rin. Pero magbabago yun Kaya nga may mga naghihiwalay pa, di ba? Kasi nagbabago ang tao. At purihin ng Diyos sapagkat totoo talaga. Hindi lang ito personal testimony. Pagkas ito'y magiging patotoo yung lahat. Paulit-ulit na natin itong naririnig, pero bakit lagi tayong pinaaalalahanan? Sapagkat lagi nating nalilimutan kung sino ba ang Diyos sa ating buhay. Nalilimutan natin yung kabutihan niya, nalilimutan natin yung katapatan, nalilimutan natin yung lagi niyang presensya, nalilimutan natin na ang Diyos natin pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala siyang hindi kayang gawin. Nakakalimutan natin kung sino ba ang Diyos sa ating buhay dahil ng mga pagbabago ng mundong ito. Pero gayon pa man, pinamamanik sa atin ng Biblia ni Apostle Paul na kahit magbago ang lahat, ang Diyos hindi magbabago. At dahil hindi magbabago ang Diyos, magkakaroon tayo ng malakas at matatag na pananampalataya sa Kanya. We can have encouragement today because of His faithfulness yesterday. Magkakaroon tayo ng renewed strength kapag inaalala lagi natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Tapat ba ang Diyos sa buhay niyo, mga kapatid? Talagang tapat ang Diyos. Tayo lang ang hindi tapat. Tayo lang ang nagbabago. Tayo lang ang bumibitaw. Tayo lang ang nagbabago ang pagmamahal sa Diyos. Pero kahit ganun yung katotohanan, totoo rin na ang Diyos hindi nagbabago sa ating buhay. Ang hirap nun, mga kapatid, nagmamahal ka ng isang tao na pabago-bago yung pagmamahal sa'yo. Imagine mo, wala kang assurance dun sa tao.
Marahil kagabi, bago kayo matulog, sinabihin ka niya, I love you, tapos I love you to ka, tapos pagising mo bukas, hindi ka na niya mahal. Imagine mo yung wala kang assurance na mahal ka talaga ng tao. Ang hirap nun. Parang ang hirap mabuhay, ang hirap magmahal, ang hirap ding magtrabaho kapag hindi ka sigurado na ikaw talaga ay may trabaho sa araw-araw. Na hindi ka contractual, na maaaring matagtag ka sa pag-aaral mo, hindi ka laging may financial blessings, hindi ka laging makapagbabayad ng tuition mo. Ang hirap kapag walang assurance. Kasi kapag wala kang assurance, lagi kang discouraged. Kasi bilang tao, gusto natin sigurado. Ayaw natin nung nag-aalinlangan. Ayaw natin nung pabago-bago. Ang hirap nun. Imagine sa perspective ng Diyos, minamahal niya tayo ng lubos kahit nagbabago tayo lagi. Kaya ano man mangyari sa ating buhay, isipin natin, may problema man tayo, things that cause us discouragement, let us encourage ourselves in the Lord dahil hindi siya nagbabago sa ating buhay. Kaya purihin ng Diyos because we can have encouragement today because of His faithfulness yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos. Kahit baliktarin niyo yung salitang tapat, tapat pa rin ang lalabas dahil tapat ang Diyos sa ating buhay. Pangalawang bagay, sapagkat ang Diyos ay hindi nag-iiba sa ating buhay, Philippians chapter 4 verse 4, everyone read, begin. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. At dahil hindi nag-iiba ang Diyos sa ating buhay, number 2, our joy is established. Our joy is established. Tingnan niyo yung verse, rejoice in the Lord always. Kanino daw natin panggagalingan yung action na rejoice? Rejoice in the Lord. Not rejoice in your career, rejoice in your significant other, rejoice in the work that you have, rejoice in your education, rejoice in resources. Hindi ganon. Ang sabi, rejoice in the Lord. May condition ba kung kailan ka magre-rejoice? Sinabi ba once a month lang? Sinabi ba na once a week? Sinabi ba na every hour lang? Every other hour? Sabi dyan, rejoice in the Lord always. Palagi. Tapos sinabi pa niya ulit, and again, I say rejoice. Ibig sabihin, pinamamanhik ni Apostol Pablo na sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, ito man ay magbibigay sa atin ng kagalakan o hindi, rejoice in the Lord always. Alam niyo yung charming about this book, Philippians? Sinabi niya yung rejoice in the Lord always, not in dun sa taluktok ng katagumpayan sa kanyang buhay. Nilagda niya yung book of Philippians sa kulungan. Tapos sinabihan niya yung Philippian church, rejoice in the Lord always. Kayo magsigalak sa Diyos palagi. At uulitin ko, magsigalak kayo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na kayo'y magsigalak sa Diyos palagi. Sapagkat naranasan na lahat ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Naranasan niyang matuklaw ng ahas, meron siyang thorn in the flesh na hindi mawala, na-persecute siya, siya ay na-shipwreck, siya ay nakulong. Lahat ng pwede niyang maranasan bilang isang mananampalataya at tao, naranasan niya. Kaya pinamamanhik niya na sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay, saan ka man dalhin ng Diyos, ito man ay pabor sa iyo o hindi, magkaroon ka ng kagalakan sa iyong buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos kailanman hindi magbabago sa ating buhay. Our joy will be established because God, Jesus Christ, is always the same. Our joy, next slide. Our joy rests on the assurance. Next slide. Next slide. Our joy rests on the assurance that despite this ever-changing world, God is always the same. Na kahit kailanman, talagang magbabago lagi ang mundo. Pero gayon pa man, ang Diyos hindi magbabago. At dahil ang Diyos hindi nagbabago sa ating buhay, may kagalakan tayong taglay sa bawat tagpo ng ating buhay. Hindi pili
sa isang mananampalataya kung kailan ka lang magkakaroon ng kagalakan. Sapagkat sinabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bakit ba kay Kristo tayo magsisigalak? Ay hindi naman natin nakikita ang Diyos. Bakit ako magagalak sa'yo? Hindi naman kita nakikita. Hindi naman maganda yung sitwasyon ko. Hindi naman kagalak-galak yung nararanasan ko sa aking buhay. Pero yun na nga yung challenge doon sa verse na yun. Rejoice in the Lord always. Sapagkat yung pinanggagalingan ng ating kagalakan ay hindi sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sapagkat kung ang kagalakan natin ay nakabase sa happenings, talagang malulungkot tayo kapag nakakalungkot yung nangyari. Kaya nga ipinamamanik sa atin na ang ating kagalakan ay magmula sa ating Panginoon. Sapagkat kung sa ating Panginoon tayo nakatingin at doon tayo humuhugot ng kagalakan, lagi tayong may rason para magalak sa buhay na ito. Na kahit marami kang problema, maraming pagbabago magdudulot sa iyo ng discouragement, pwede ka pa rin magalak sapagkat ang Diyos ay hindi magbabago sa iyong buhay. Our joy will be established. It will be evidenced. It will be proven. Dahil nga ang Diyos ay hindi nagbabago sa ating buhay. Sabi nga riyan, we can still rejoice every day because Christ is the source of our joy anyway. Anyway, kahit ano pa yung nararanasan mo, pwede ka magalak sapagkat si Kristo ang pinanggagalingan ng iyong kagalakan. Kung hindi man lingid sa inyong kaalaman, joy is an active choice of attitude. Ibig sabihin, pinipili mo na maging masaya kahit hindi kagalak-galak yung nararanasan mo sa iyong buhay. At kung hindi rin naman lingid sa kaalaman ng lahat, joy is something God promised. Through what? Through the Holy Spirit. Through the gifts of the Holy Spirit. Di ba sabi doon, for the fruits of the Spirit are love, joy, peace, and the list goes on. Ibig sabihin pala, buhat nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo and we have the Holy Spirit in us, may regalo tayo ng kagalakan at nasa sa atin kung pipiliin nating magalak o hindi. Bakit? Sapagkat yung kagalakan natin, pinangako ng Diyos. At yung pangakong yan, binigay na sa atin. At kung binigay na yan sa atin ng Diyos, yung kagalakan na yan, yung pangakong kagalakan, ibig sabihin, nasa sa atin kung pipiliin ba nating magalak o hindi. At dahil pinanggagalingan natin ang kagalakan ay ang Diyos, na hindi nagbabago at hindi nawawala, dapat yung kagalakan present lagi sa buhay ng isang mananampalataya. Na kahit magbago ang mundo, masama ang nangyayari sa atin, pwede tayong magalak sapagkat meron tayong pinangahawakan na ang Diyos sa bawat tagpo ng ating buhay ay kailanman nananatiling mabuti at tapat sapagkat ang Diyos ay hindi nag-iiba. At pangatlo, at pinakahuli mga kapatid, dahil ang Diyos ay di nag-iiba, mga bagay na madadagdag sa ating buhay. Una, pinag-usapan natin, our spirits are encouraged. Pangalawa, our joy is established. At pangatlo, in John 10:28, everyone read, begin. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Lastly, mga kapatid, dahil ang Diyos kailanman hindi nag-iiba at nagbabago sa ating buhay. Pangatlo, our security is eternal. Ang ating Diyos hindi bigay bawi. At kapag sinabi ng Diyos ang isang pangako, gagawin niya talaga. Sa kaligtasan pa lang natin, mapapatunayan natin at napatunayan ng Diyos na yung ating seguridad at katiyakan ay magpawalang hanggan. Sabi dyan, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Never. Never meaning, kailanman hindi. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala nang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos. At salamat na lang, hindi nagbabago ang Diyos. Buhat nang tayo binigyan ng kaligtasan at natagpuan tayo ng Diyos, napakinggan natin yung ebanghelyo, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Buhat nun, kung tunay natin siyang tinanggap, yung seguridad natin ng buhay, hindi lang sa lupa, bagkus sa langit na bayan, panghabang buhay.
yung security na nagmumula sa ating Diyos, eternal. Why? Kasi ang Diyos, eternally, hindi nagbabago. Imagine nyo kung nagbabago ang Diyos. Kung nagbabago ang Diyos, binibigay bawi niya yung kaligtasan natin. Imagine nyo ha, kahapon, ako ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At dahil ako'y tao, nagbabago ako. Ngayon, kunwari, pagising ko ngayon, hindi ako nag-pray. Ay kalooban ng Diyos na manalangin tayo lagi sa Kanya. Ay kung ang Diyos bigay bawi, tapos bigla akong binawian ng buhay, saan ako pupunta kaya? E di sa impyerno dahil hindi ko sinunod yung kalooban ng Diyos. Pero salamat na lang sapagkat ang katotohanan ng Diyos hindi nagbabago. Kayo ay ligtas, tayong lahat ay ligtas. Dumating man ang panahon na tayo kunin ng Diyos, sigurado tayo na sa langit na bayan tayo pupunta. Bakit? Sapagkat hindi nagbabago ang Diyos sa ating buhay. Magbago ka man, sige piliin mo magbago ngayon. Hindi magbabago yung seguridad mo ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. At kung naiintindihan lang ng lahat ng mananampalataya, yung attribute ng Diyos na ito, na siya hindi nag-iiba, wari ko hindi mag-iiba at hindi magbabago yung pagtingin at pagmamahal natin sa Diyos. Pero dahil tayo'y tao, nabubuhay tayo sa laman, maraming bagay na nakakaapekto sa atin dahil naninirahan pa tayo in this broken world. Pero imagine, if we are living in a world, lahat ng mananampalataya, hindi nag-iiba, hindi nagbabago yung kanilang pagmamahal, paglilingkuran at level ng pananampalataya. At talagang naiintindihan nila na hindi nag-iiba ang Diyos. Siguro yung pagtingin natin sa Diyos, kung papaano din yung pagtingin ng Diyos para sa atin. Hindi mag-iiba yung paglilingkod natin, yung ating pagmamahal, yung ating pananampalataya, sapagkat tunay na naiintindihan natin. Pero it's not about us and it will never be about us, mga kapatid. It is meant for us to change para lagi tayong dumepende sa ating Panginoon. God meant for us to go na lumigwak sa kalooban niya nang sa gayon, sa Kanya lang tayo umasa. Niloob din ng Diyos at taken into account na ng Diyos lahat ng mga bagay na kalokohang gagawin mo sa buhay mo. Pero never nagbago yung pagtingin at pagmamahal ng Diyos sa'yo. Alam na ng Diyos yung kaduluduluhan ng buhay mo, lahat ng pagdadaanan mo, lahat ng pagdarapa na iyong mararanasan, lahat ng kasalanan na magagawa mo sa buhay mo. Alam na ng Diyos lahat yan. He has taken into account everything that you will do in this life. Pero nagbago ba yung pagtingin ng Diyos sa atin? Hindi. Mahal pa rin tayo ng Diyos ng grabe. Tapat pa rin ang Diyos sa atin ng grabe. Mabuti pa rin ang Diyos sa atin ng sobra-sobra. At kung nalalaman natin yung bagay na yan, sana mahamon tayo na hindi rin tayo ganong magbago sa ating Panginoon. Hindi man natin mapaperfect na hindi tayo magbabago sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, at sa ating pagmamahal sa Diyos. Pero nawa, masumpungan ng Diyos na ginagawa natin lahat ng makakaya natin sa tulong ng Kanyang biyaya para hindi magbago yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Kasi kung tunay nating naiintindihan na ang Diyos hindi nagbabago sa ating buhay, deserve naman ng Diyos na makaranas ng hindi nagbabagong mananampalataya sa Kanya. We are eternally secured because His promises are always assured. Lahat ng pangako ng Diyos mula noon hanggang ngayon at lahat ng mga pangakong hindi pa naisa sa katuparan, gagawin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi yan bigay-bawi. Diba? Kaya salamat na lang sa Diyos sapagkat ang Kanyang pagmamahal hindi nagbabago, ang Kanyang kabutihan sa atin at ang Kanyang katapatan hindi nagbabago. Sobrang fundamental lang nung pinag-usapan natin. Pero kailangan nating ma-remind lagi sa buhay natin itong mga bagay na to. Bakit? Kasi nagbabago tayong mga tao. At dahil nagbabago tayong mga tao, kailangan nating maalala na kahit magbago tayo, ang Diyos kailanman nananatiling mabuti at tapat sa ating buhay. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, purihin ang Diyos sapagkat siya lang ang tunay na hindi nag-iiba. At dahil hindi siya nag-iiba sa ating buhay, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Our spirits are encouraged. Sa buhay na ito na maaaring magdala sa atin ng maraming discouragement, may isang hindi nagbabago
na pwede nating i-rely at sandigan, tindigan, dahil hindi siya nagbabago. At dahil nalalaman natin yung katotohanan na hindi nagbabago ang Diyos, magkakaroon tayo ng encouragement sa ating sarili. Wala namang ibang laging makapagpapaalala sa atin kung sino ang Diyos sa ating buhay, kundi tayo. Kung papaano nire-reveal ng Diyos sa Kanya, sa iyo, ang Kanyang sarili, ganun yung pagtingin mo sa Kanya. Whether He be a provider, healer, a loving Father, gracious, just, immutable, ikaw lang ang makapagsasabi kung sino ang Diyos sa iyong buhay. At kung masasabi mo sa iyong buhay, makapagpapatotoo ka na God is immutable, you can be encouraged kahit discouraged ka sa iyong buhay. Pangalawa, because hindi nag-iiba ang Diyos, our joy is established. You can have enjoyment every day because Christ is the source of our joy anyway. Hindi yung paligid, hindi yung mga kaganapan sa iyong buhay, hindi yung taong nakakasama mo, bagkus ang Diyos. Kasi kung yung nasa paligid mo lang, magbabago yan, magbabago yung iyong kagalakan. Pero kung sa Diyos nagmumula ang kagalakan mo, hindi yan magbabago dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon. At kahuli-hulihan, dahil hindi nag-iiba ang Diyos, our security is eternal. Kailanman, dahil hindi nagbago ang Diyos, ang Kanyang mga pangako sa atin, kahit magkasala ka, madapa ka, hindi ka maging tapat ng ilang taon, gagawin ng Diyos ang Kanyang pangako sa buhay mo. Gagawin ng Diyos lahat nang sa gayon maisa katuparan yung Kanyang kalooban sa buhay mo. Magpakalayo-layo ka man sa Diyos, ibabalik ka ng Diyos sa Kanya at gagawin ng Diyos ang Kanyang kalooban sa iyo because you are eternally secured. Purihin ang Diyos sapagkat hindi siya nagbabago, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang katapatan at ang Kanyang kabutihan, araw-araw nating nararanasan kahit araw-araw tayong nagbabago. Ulitin ko, magbago man ang panahon at lumipas ang napakaraming taon, purihin siya sapagkat kailanman, magbago man ang panahon at lumipas ang napakaraming taon, nananatili at mananatiling mabuti at tapat ang ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, Diyos lang ang tunay na hindi nag-iiba. Purihin po ang ating Panginoon.